Pwede niyo matrace yung number na pinapahanap niya sa akin kung naka-register siya sa tracker namin. Buhay ng asawa ko nakasalalay dito. Kapag hindi ko siya nakita ngayon, baka hindi ko na siya mabawi ulit. Baka kung ano pang gawin ni Earl sa kanya. Kaya please lang talaga, please tulungan mo ako. Napakalaking utang loob ko sa'yo kapag nakahanap ang asawa ko. Gagawin ko lahat na magagawa ko. Kaya kita kinuha. I need someone to focus on finding my wife. Natatakot kasi ako na habang tumatagal ang panahon, baka mas lalong malagay sa panganib ang buhay ng asawa ko. This is Henry, yung kaibigan ni Jorel. Na-trace mo na binasawa ko? Oo, pare. Na-trace ko na siya. Saan? Nasa isang isla lang siya, pare. Magtatanong lang kami kung may Earl o Sofia Villarasa pong nakatira dito. Wala eh. Mimi, pasensya na lang kayo kung napaasa ko kayo. Akala ko talaga mahanap ko na si Maricar eh. Anak, wala ka namang kasalanan eh. Mimi and I know that you're doing everything that you can para mabawi mo si Maricar. Ano na nangyari sa pinapatrabaho ko sa'yo, Rex? Kala ko ba okay na? Ay, naisip na akong paraan para malinis natin madispatcha si Rico. Bilis-bilisan mo, ha? Dahil baka kumikilos sa si Rico at maunahan niya ako. Sorry. Sorry, hindi ko mapigilan na umiyak. Kasi ang dami ko talaga naiisip na nangyayari sa kapatid ko. Mi, we understand. Lahat naman tayo nag-aalala para kay Maricar eh. Tita, siguro mas mabuti kung umuwi na lang muna ako. Kasi hindi nakakatulong yung pag-iyak ko sa mga nangyayari ngayon. Okay lang. Naiintindihan ka naman namin eh. Lalong-lalo na ako. Look, you can stay here for as long as you want. Thank you, Rico. Pero si Denden, ilang beses ko na rin iniwan ngayong linggong to. Umuwi na lang muna ako. Sigurado ka ba? Opo, tita. Opo. Sige, tara. Hatid na lang kita. Hindi na. Magta-taxi na lang ako. Ayoko na kayong ma-hassle kasi pare-pareho naman tayo. Ha? Ako na lang. Hindi na. Sige, samahan ko na lang siya. Sige, mag-ingat kayo ha. Sorry po. Huwag na intindihin yun. Mag-ingat kayo. Ano, sigurado ka ba ate? Ayaw mo magpahatid? Oo, hindi na. Maglalakad na lang ako. Safe naman dito sa village nyo eh. Paglabas, marami namang taxi kaagad. Sa bagay. Sige. Sige. Sige ate. Okay. Ingat ha. Hindi ko naman maintindihan kung bakit ayaw na tayong isamang lumuwas kasama niya sa bayan. Inip na ako dito, Manang. Ikot-ikot lang tayo dito. Kayo ba hindi kayo naiinip? Manang, kahit hindi kayo magsalita, alam ko kung anong nararamdaman niyo. Wala ngang rehas tong lugar na to, pero para namang nakakulong tayo. Sige, Alfred. Salamat ah. Okay. Hello, Jorel. Magkikita kami ni investigator sa Pierre. May shortlist na daw siya sa mga probinsyang posibleng pinagdala ni Earl kay Sofia. Kaya iisa-isay namin yun mula ngayong umaga. Ano, makakasama ka ba? Sige, salamat pare ah. Okay. Ano, Rex? Balita? Nagawa ko na yung pinapagawa niyo kay Rico, sir. Sigurado na bang matutuluyan si Rico sa ginawa mo? Oo naman, walang palya yun. Sigurado sa mga oras na to, nagmamaneho na si Rico. Pabiyahing langit. Ash, bilisan natin. Malilate na tayo.
Sofia? Oh. How's my beautiful wife? Huh? Okay lang. Ba't ganyan tono mo? Kasi Earl, sa totoo lang, naiinip na ako dito. Wala akong magawa. Wala tayong magawa dito sa lugar na to. Akala ko pa gusto mo yung beach. Ba't ayaw mo? Oo, gusto ko yung beach, pero hindi naman yung ganito na tayo lang literal yung tao dito sa buong lugar na to. Pakiramdam ko tuloy ang layo-layo natin sa lahat. Na-miss mo lang ako nung umalis ako. Baka naman na-miss mo si Rico. May sugat ka ba? Tayo! Hala, ano nangyari? Tara, tawag tayo, polis! Bilis! Bakit pa palagi mong sinasabi yan? Bakit ba lagi mong pinapasok si Rico sa usapan? Bakit hindi ba totoo? Matagal na kaming tapos ni Rico. Ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo yan? Ikaw ang pinili ko dahil ikaw ang gusto kong makasama. Hindi mo ba naiintindihan yon hanggang ngayon? Kaya nga ako nandito eh. Buti naman. I'm glad you made the right decision. Dahil kung iba pinili mo, sigurado ako umiyak na ngayon. Dito raw po dinala yung anak ko. Rico Santos ang pangalan? Kayo po ba ang kamag-anak? I'm his mother, please. I want to see him. Nasa ER na po siya. Sandali lamang po. Tatawagin ko po si Doc. Mimi. Dr. Sera? Yes. Dr. Sera, andito na po ang kamag-anak ni Mr. Rico Santos. Okay. After you clean him up, I'll prep him up for CT scan, right? Mimi. There's here. Rico. Hello po. Kayo po ba ang attending physician ng anak ko? Opo. Ano po nangyari sa anak ko? Please, gusto ko po siya na-aksidente po yung anak ko, no? But don't worry, he's stable right now. As a matter of fact, my staff is cleaning him up. But we're prepping him up for a CT scan kasi may trauma siya sa forehead niya. Bakit po? No, I don't know. I cannot answer that right now. We also have to prepare him for an X-ray dahil na-dislocate yung left shoulder po niya. We have to check po kung if there are any damaged tissues. Yeah. Doc, please, gawin niyo po lahat na magagawa niyo para maging maayos ang anak ko, please. Don't worry about it. Please We'll do that. Sandali lang po, ha? Please. Mimi. Manang. Si Earl ho kasi, Manang. Binanggit na naman niya si Rico kanina. Hindi ko maintindihan pero tuwing tinatanong ko siya kung gaano ba tayo katagal dito sa lugar na to, ang ibinabalik niya sa akin kung bakit ba daw atat na akong umuwi ng Maynila. Dahil gusto ko na ba daw makita si Rico. Hindi ko na maintindihan, Manang. Sobrang praning ni Earl. Napakalayo kay Rico. Pasensya na kayo, Manang. Alam ko naman ho na mali na ikinukumpara ko si Earl kay Rico, pero minsan hindi ko na talaga maiwasan. Sumusobra na kasi. Manang, nakakapagod na. Minsan iniisip ko na lang paano kung si Rico na lang yung pinili ko. Kaso hindi na pwedeng mangyari yun eh. Huli na ang lahat.
Nakatali na ako kay Earl. Then, mahal wag mo na akong hintayin umuwi ha, kasi may inaasikaso pa ako kasama si Mamita at si Tito Rico. O sleep ka na ha. O, good night mahal, I love you. Gusto mo ba, tita, tawagan ko rin si Joanna para explain ko lahat? Huwag na kasi nakausap ko na si Manang kanina. Sabi ko lang sa kanya, huwag na lang niya sabihin kay Joanna na nasa ospital si Rico. And I told her to tell Joanna na may pinuntahan lang kami. Hindi niyo rin pala sinabi yung totoo. Kailangan eh. Ayoko na maapektuhan si Joanna sa mga nangyayari. Mimi, ano ba to? Ano ba ito nangyayari sa atin? Bakit ba ito nangyayari? Sinumpa ba tayo? Hindi pa ba enough yung lahat ng pinagdadaanan ni Rico? Ba't kailangan pa siya ma-aksidente ngayon? Tita, may awa ang Diyos. Tsaka diba, ang dami na natin pinagdaanan. Lahat naman nalusutan natin, diba? So, maniwala ka, tita. Malulusutan natin to. Mimi, sana lang. Kasi hindi ko alam gagawin kapag nawala si Rico. Gagaling si Rico. Pinakamamahal, pinakatatangi at laging pinagdarasal, pinakaasam na makamtan ng kay tagal. Pinakamamahal, sana'y malaman mo na ikaw lamang ang tanging nais makapiling ko. Maging ang buhay ay handang ialay sa iyo. Ibigin lang ako, ibigin lang ako. Bakit ba hanggang ngayon, Rico? Ikaw pa rin ang nasa isip ko. Delda, tumimi.
Mintay namin ni Alfred si Rico sa pier. Tapos buti na lang, tumawag ako sa bahay niya. Nalaman ko kay Yaya. Sinugod si Rico dito. Kamusta ko lagay niya? Hindi maganda yung lagay niya. Wala siyang malay nung ginot mo namin kanina. Kailan ako malapit niya ng malaman. Saan tinago ni Elsa Marina? Saan pa naman nangyari ito? Mrs.? Dok? Dok, kamusta na po lagi na anak ko? Ton! Sir? Ano, iwan mo muna yan. Samahan mo ako sa bahay sandali, ah. Sige, Nami. Uwi ka na muna. Asikasuhin mo muna si Denden. Huwag ka mag-alala. Di ba nandyan naman si Jorel? Oo, sige. Mag-iingat ka, ha? Salamat. Mamita. Baby. Mamita, ano pong ginagawa niyo? Bakit po kayo nag-aayos ng damit ni Daddy? May business trip kasi si Daddy mo. Kailangan niyang pumunta sa probinsya. Biglaan lang naman yun eh. Now I have to bring all his clothes to the office para makadiretso na siya dun sa pupuntahan niya. Eh, bakit hindi niya po sa akin sinabi na aalis pala po siya? Baby, kasi ayaw na ni Daddy na maging sad ka pa sa pag-alis niya. Kaya hindi na siya nagpaalam sa'yo. Eh, kailan po siya babalik dito? Hopefully soon. Baby. Hopefully soon. Parang hindi naman ata umiinit yung niluluto ko. Naku, Manang, nawalan tayo ng gas. Paano ba to? Mahihilaw tong pagkain. Sayang naman. Si Earl pa naman, nakaalis na. Paano ba to? Naku, Manang, ayun naman pala eh. Sige, pwede na to. Lalagyan ko lang huto ng gas. Nasaan kaya yung gas dito? Ay! Sunog! Sunog! Tulong! May sunog! Halika na! Tulong! Bilis, tumawag ka ng problema! Bilis! Earl, ano ba? Akala ko ba nagkaintindihan na tayo? Ano ba problema mo? Tama siguro mga sinabi naman ng basto sa'yo. Napa-hard to get ka. May asawa ko. Pero niloko ka niya, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Ako nga pala si Earl. Sandra. Nice to meet you. Sobrang yung sakit na nararamdaman ko ngayon! Sobra! Tawag ako! Tapos na tayo! Ito na yung baby na. Takin niya na. Sandali na lang lalabas. Ito lang papansin mo paglabas ng baby. Pupunta na tayo ng mall. Ready ka na ba, baby? How many times does Mommy love you? 10 times 10,000 times! Yay! Okay lang sa'yo kahit maliit lang yung bahay natin. Kahit kubo pa, okay na okay lang sa akin. Walang problema. Basta masaya tayong dalawa. Sabi mo yan, ha? Biko, ibinibigay ko ang sarili ko sa'yo ng buong alagaan at
Ingatan mo sana. Puso ko na pinagkakatiwala sa Maricar, mula nung nakilala kami ng mga bagay na naniwalaan at kinaya dahil sa'yo. Pinapangako ko na mamahalin kita habang buhay. Ikaw ang buhay ko. Kahapon, ngayon, at bukas. Yan ay dahil mahal na mahal kita. Tita, mukhang may sumabotahe sa kotse ni Rico eh. May pumutol ng brake line niya kaya nawalan siya ng preno. Eh, sino naman ang gagawa nun? Kumuha ng tao sa Earl para tapusin si Rico. Manang alam ko na ang lahat. Naaalala ko na ang lahat. Manang hindi ako si Sofia. Ako si Maricar. Eh kanina meron po nagpuntang lalaki dito. Meron ka daw atraso sa kanya. At ang sabi niya, yun daw pong asawa niya, tinakas mo. Sofia, buti nakatawag ka. Nasaan ka? Hindi ko alam kung nasan ako eh. Dinala ako ni Earl sa malayong isla. Sige, hahanapin kita. Pupuntan kita dyan. Masamang tao si Earl, demonyo siya. Parang ama mo na tulungan mo akong makaalis dito. Anton! Anton, tara na, umalis na tayo dito!